Hi! Wow, dami natin. Isang maulam na hapon sa bawat isa. Ngayon po, andito tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan ating pong pinahati-hatian ang tinapay na nakalapat sa ating harapan upang ito po ay ating pakinabangan na sa ganon ito ay magsilbing gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, dapat tayo dito sa ikalawang aralin. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 11. Sabi po ganito, "O hindi ba ganin yung nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus? Tayong mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan." Ngayon po, ang pinag-uusapan dito, ayon kay Apostol Pablo, bautismo. Ano po ba ang bautismo? Sa malalim na pag-aaral, sabi sa ibang termino, paglulubog. Hindi po ba ang isang taong namamatay, inilulubog sa lupa? Ang tumatanggap ng bautismo, inilulubog din sa tubig. Sa pagkatuwid, kung tayo po ay nabautismuhan, kinakailangan mamatay na yung dati nating pagkatao. Ito po ay hindi ritual na ginagawa lamang ng mga pastor, ng mga lingkod ng Diyos, na parang ginagawang entry kung paano makapasok sa isang sikta o denomination under Christianism. Kasi po ganun na nangyayari na para maging kasapi ka, pabautismo ka. Kapag hindi ka nabautismo, kulurong ka. Di po ba? Ngayon, ang pinag-uusapan dito, hindi yung ritual na paglulubog, kundi yung pagpabago ng pagkatao. Na dapat, putol na rin yung dati nating gawain, yung dati nating pagkatao sa oras na tinanggap natin ang bautismo. Diba paano kung halimbawa, madaya tayo noon, at pagkatapos nagpabautismo, pinabukasan, ganun pa rin, mayroon bang nabago? Kung ba wala? Anong nangyari? Ritual lang yung bautismo. Walang saysay. Walang kahalagahan sa buhay natin. Kasi po, ang tunay na binabago, dapat po, kalakip ng paglulubog, walang iba, ang pagtulog din ng luha. Kasi po ang mayayari yan, panglabas lang yung nalinisan. Sa bautismo. Dapat po, ang binabago pati loob. Yung bautismo kasi sa tubig, ang nililinis ng katawan. Siyempre, mayroon tayong sanggap. Diba tatlong sanggap ng tao? Espiritu at kaluluwa. Dapat po kasama rin yung kaluluwa natin na binago ng Diyos. Ganon din ang ating espiritu. Na dapat sa pamamagitan ng pagkakaisa ng tatlo na yan, katawan, espiritu at kaluluwa, dapat po yan po ay malilisan din sa labas at sa loob. Kaya yan po ang tunay na pagbabago. Tayo nga ay nangalipin na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. Ibig sabihin ng nangalibing na naputol na sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-ulit sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo mga kakalakad sa panibagong buhay. Ibig sabihin, ang tunay pala na kahalagahan ng bautismo, pagbabago ng pagkatao.
Hindi yung parang nagiging entrance fee o entrance lang ng isang tao para maging kasapit ka, maging Kristiyano ka, dapat magpabautismo ka. Hindi po pala dapat ganun. Kundi, merong pagbabago sa kanyang pagkatao. Ngayon, ano kaya ang masasabi natin sa ating mga sarili? Ano na ba ang nabago sa ating buhay? Kung dati noon, nagtataya tayo sa luto, tapos tinanggap natin ng bautismo, nawili pa rin tayo magtaya sa luto, ang mangyayari niyan, hindi pa lang nabago. Kung dati, nagtataya tayo sa waiting, tapos binautismo tayo ngayon, nagtataya pa rin sa waiting, wala pa rin nabago. Ibig sabihin niyan, ang binabago niyan, kabuuan. Yung nagiging habit, nakasanayan ng ating katawan, yung utak. Ganon din yung ating kamalayan, binabago lahat yan. Dapat po, totally repent. Kaya nga sabi, pagsisihan ninyo, kaligtan. Hindi yung pagsisihan ninyo, kumaliwa. Kumanan. Kaya nga, talikdan, talikod. About face, 180 degrees. Hindi nung 90 degrees lang na, sige, para makabalik pa ako mamaya. Hindi po ganon. Hindi totally reformation. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, kasi po yung pagkabuhay na maguli ng ating dakilang Panginoon, wala na doon yung katawan niyang nasisira. Wala na yung katawan niyang nagugutom, napapagod, nauuwaw. Sa matatuwin, dapat po, pinabago na natin ang ating sarili. Kinakalimutan na natin yung dati nating pagkatao. Yan po ang total na reformation o pagbabago ng pagkatao ng isang tao. Kasi po ang kamatayan, kung aralin mo, pag sinabing patay, putol na. Diba sabi ng doktor, medically dead. What is death? Ang kamatayan ay separation. Pag-iwalay, pag kinonfirm na ng doktor na medically dead, ibig sabihin, hindi na siya umihinga. Putol na yung connection ng spiritual at ng physical na katawan. Ibig sabihin, wala nang supply ng oxygen, hindi na siya nakakahinga. Kaya, kinakailangan ng ideklarang patay na. Ganun po yung ibig sabihin ng kamatayan. Disconnected na, separated na, umalis na sa dating pagkatao. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya sa kanyang kawangisan ng kanyang, ay magkakayon din naman tayo dahil sa pagkawangisan ng kanyang pagkabuhay na magiging. Kumbaga, iwawangis na natin. Parehas na rin ng ating dakilang may natutali na bago sa yung kanyang katawan. Bilang isang minuwalhating katawan na hindi na nasisira. Dapat ganun din naman ang maging kalagayan ng ating pagbabago ng pagkatao. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang nabago sa krus. Ibig sabihin, yung dati nating pagkatao, yung dating ako, yung dating ikaw, yung dating tayo, dapat naipatong na sa krus yung dati nating pagkatao. Ibig sabihin niyan, kinakailangan, hindi na pwedeng balikan yung dati nating pagkatao. Kasi sa oras na yun ko yung ating balikan, maiwawangis tayo doon sa mga hayop. Ang baon, bumabalik na kusa, kapag ito'y nalilisan. Balik na naman sa kusali. Marunong na naman. Ganon din naman ang mga aso. May pasigaw-sigaw ka, "Patawad Diyos ko, nagbago na po ako, hindi ko na po ulitin." Nabuka
kinabukasan, gano'n na naman ang ginagawa, kinain ulit lahat ng kanyang sinuka. Kaya ang maging mangyayari kapag hindi po natin pinahalagahan yung kamatayan ni Kristo. Sabi nga ni San Pablo, sa mga minsan naliwanagan na at nakalasap na ang kalooban ng Diyos at sila'y nagkasala muli, hindi na nila maaaring ipako. Kumbaga, ang mangyari na, parang sabi sa dito, pag-ulog-ulog. Nagsisi na tayo, namatay na tayo, kalapit ng kamatayan ni Kristo, pero bumabalik tayo sa dati natin magkatao. Ang tawag ng ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, mga mangmang na taga-Galasya. Nagpasimula sa Espiritu, nagtatapos sa laman. Kaya po, ang dapat natin pakaisipin, yung cross na yan, tinapos na ni Kristo ang pagkakasala ng tao. Yung cross na yan, naputol na rin ang mga pag-aalay ng mga buhay na kanya. Yung cross na yan, napagtagumpayan ni Kristo ang takot. Yung cross na yan, napagtagumpayan ni Kristo ang kaligtasan. Yung cross na yan, napagtagumpayan ni Kristo yung mga latay na kanyang dinanas, ng kanyang katawan, tayo po ay nagtamo ng kalanginan. Kaya kung pag-aaralan po natin, napakahalaga yung cross na yan na pinagpakuan sa ating dakilang Panginoon. Kasi po doon natapos ang lahat ng mga bagay mula sa kautusan. At ngayon, ang sinusunod na natin, bagong aral, utos ngayon ni Kristo. Sapagkat, sabi dito, napako sa krus upang ang katawang salarin ay mabiba at nang sa gayoy, huwag na tayong paalipin pa sa kasalanan. Kasi po, kung halimbawa po, hindi natin ilalakip ang ating pagkatao sa kamatayan sa krus ng ating dakilang Panginoon. Pwede pa natin balikan yung dati nating kalagayan. Kasi hindi pa siya disconnected. Pero kung yan po ay totally naputol na, wala nang babalikan. Bago na tayong nilalang. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Totoo po, ang binago ay hindi na po nasa ilalim pa ng kautusan. Ligtas na sa pagkakasala. Sa makatuwid, ang ipinamumuhay na natin ngayon, ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kalooban ng Espiritu Santo. Kasi po, bilang tayo'y tinawag at iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang habag, naligtas tayo, meron na po tanda sa ating pagkatao na siyang tutulong sa atin upang hindi na natin balikan yung dati nating pagkatao. Walang iba, ang Espiritu Santo na nagiging kaagapay natin sa bawat pakikilaban o pakikibaka dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kasi po, ang pakikibaka dito sa sanlibutan, halimbawa, tayo yung nakarinig ng salita ng Diyos, tayo yung nagsisi, tayo yung nagbago. Pero yung kapwa natin na nakakasalamuhan natin, yun pa rin sila. Kaya pwede tayo makabalik. Pero kung may gabay tayo ng Espiritu Santo, kahit anong paanyaya nila, kahit anong ginagawa nilang pamamaraan para makabalik tayo sa dating pagkatao, mayroon na kung tumutulong sa atin. Ang Espiritu Santo kasama ng ating buhay na malinis. Ganun po yun. Kaya po, kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Ibig sabihin, kung tayo po iniwawangis natin ang ating sarili na namatay na, naputol na, yung gawain bilang isang taong makasalanan, sigurado po, ang nire-reserve po sa atin, pinapasiguro ng Diyos, na sa pagdating ng tamang panahon ng pagkabuhay na ulit sa mga ganap, nandun po yung reward na tatanggapin natin. Kasi po, sumunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Yan na ibubuhos ngayon ng Espiritu Santo ang mga biyaya sa
sa pagpapagaling, sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pagtulong sa may mga karamdaman, sa pangangaral, at pamamahala, at marami pang iba. Mga bunga po yan ng pinagaharian ng Espiritu Santo. Na nalalaman natin si Kristo na nabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Yan po ang pakatandaan natin. Nung si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay, hindi na po siya muling mamamatay. Kasi po napagtagumpayan niya na ang kamatayan. Ibig sabihin, kasi po siya ang kahuli-hulihang kaaway ng Diyos ng kamatayan. Nagtagumpay po doon ang ating dakilang Panginoon. At yung lahat ng sumusunod naman sa aral at turo ng ating dakilang Panginoon, makasusunod din sa Kanya at pagkakalupan niya rin bilang isang bagong niluwalhating katawan sa pagkabuhay na maguli sa mga ganap. Na kasama, una sa piling tayo ni Kristo sa Kanyang pagpabalik. Kaya po, sabi nito, na malaman natin si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi nagahari sa Kanya. Kasi po buhay na po siya. Kaya po, kung halimbawa, ang isang tao nakatalaga pa sa, nakahilira pa sa kamatayan, ibig sabihin, makasalanan pa tayo. Kasi po, hindi magmamana ng buhay na wala ng ganitong katawan na to. Kinakailangan muna itong mawala, mapalitan, mabago. Kaya ang mangyayari niya yan sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, dalawa ang magiging senaryo. Yung dinagnan niya na buhay pa, isang sa pagtunog ng pagkakat, sa pagkatutunog ng pagkakat, babanguhin, isang patalang. At yung mga nangamatay naman, na naging buto na, sa libis, at kung saan man, sila ay bubuhayin na mag-ulit bilang isang niluwalhating katawan. Magiging parehas na pong kalagayan ng dinatnan ng ating dakilang Panginoon at yung mga nangamatay na. Kaya kinakailangan, mawala muna itong buhay na ito, itong katawang ito. Sabi nga, maliban na ang butil ay mamatay, ay hindi siya mabubuhay. Kaya kinakailangan ng pagbabago. Bilang tatanggap tayo ng isang katawan, niluwalhating katawan na hindi na nasisira at hindi na po namamatay. Sapagkat ang kamatayan na kinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Katapwat ang buhay na kanyang ikinabuhay ay kanyang ikinabuhay sa Diyos. Kaya po, kung mapapansin natin, ang isang tao, hindi pwedeng sabihin, matuwid na ako, malinis na ako. Kung nakahihirap pa tayo sa lahat ng daranas ng kamatayan, ibig sabihin, may kasalanan pa tayo. Kasi po, punishment po yun. Ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kinakailangan mamatay ang isang tao dahil yun ay ipagbabayad sala na tayo po ay isang makasalanan. Bakit po hinayaan ng Diyos na ang tao ay maging isang makasalanan? Para maunawaan ang bawat isa natin na sinasabi ni Apostol Pablo, walang matuwid, wala kahit isa, kundi ang lahat ay nagkasala para bawat isa sa atin makaunawa na kailangan pala natin si Kristo. Kailangan natin pahalagaan yung lahat ng pinatak niya. Lahat ng kanyang pinagtiisan. Lahat ng hampas na tinanggap niya. Lahat ng pagdurusa at paghihirap niya, nabilag siya. Maging putok-putok ng labi ang ibinigay pa, suka. Tapos sa pilat pa sa araw, halos lutang na ang buto sa lahat ng latay na tinanggap ng kanyang katawan. Ibig sabihin, trinabaho na po ng ating dakilang Panginoon ang kaligtasan natin. Ilalakit na lang natin ang ating pananampalataya sa biyayang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sasampalataya na lang tayo sa ginawa niya. Imagine, napaka-advance na ng Diyos. Bakit? 2,000 years ago, ginawa niya na.
Hindi pa isinisilang ang kaluluhan ng lulo natin. Pero ginawa niya na. Ang gagawin na lang natin, sampalatayanan sa pamamagitan ng Ebanghelyo, yung ginawa ng ating dakilang Panginoon. Kaya yung kaligtasan na ibinigay ng ating dakilang Panginoon doon sa mga taong sasampalataya sa Kanya, maging sa ilang dekadang generasyon ng tao, naka-reserve na po yun. Kahit hindi pa nagpapanagpo bata ka, hindi pa sila nagkakaanak, kasama na po yun doon sa maliligtas. Ituturo na lang ang tinatawag na paglalapit ng pananampalataya ng mga bagong henerasyon na tumanggap ng kaligtasan alang-alang sa pagkilala kay Kristo. Ganun po yun. Gayon din naman kayo. Ibilay ninyo kayo tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Isos. Kaya po, kung pag-aaralan natin, ibilang po natin na tayo makasalanan. Para ano? Kasi po kasama tayo sa tatanggap ng kamatayan. Pero kung dumating na ang ating dakilang Panginoon at masalubong natin, at binago lang ng ating katawan at hindi tayo dumanas ng kamatayan, kapalag tayo. Sapagkat tayo yung mga taong isinilang para sa huling panahon o huling wakas ng mga lupa na walang iba. Mga taong sasalubong sa ating dakilang Panginoon na hindi na mararanasan ang malagutan ng hininga, kundi isang mata na lang tayo'y babaguhin ang ating katawan na sisira bilang isang taong katawan, hindi nasisira, hindi nabubulog, at hindi na mamamatay. Kaya ganun po magiging kalagayan ng tao. Ngayon, ano po ang makukuha nating aral dito? Nag-umpisa tayo sa bautismo. Dapat, hindi lang magtatapos doon, kundi mananatili ang ating pagkatao na palaging nakasabi kay Kristo. Kapag si Kristo ay nagtagumpay, ano yung susi niya? Pagsunod lang sa kanyang anak. Imagine, ilang dekada na o ilang generation na, inihulak na ng sa mga kasing awit, sa mga propeta, ang mangyayari sa ating dakilang Panginoon. Pero bakit inihulak na yan, samantalang kung titignan mo, kung isang ordinaryong tao ka lang, nakakatakot. Na ang katumbas lang ng buhay, 30 pirasong pila. Kapalit ng isang halik. Pero bakit hinayaan ang ating dakilang Panginoon na kung sino pa ang magkakalunod sa Kanya, siya pa ang pinakamamahal niya na palagi niyang kasama. Kasi po, siya ang katuparan ng ula ng mga propeta. Nang sa ganun, yung sinulat noon na 30 pirasong pilat mangyari sa pamamagitan ni Judas Iscariote. Ganun po yun. Kaya po, ang buhay ng ating dakilang Panginoon, nabuhay talaga siya sa tamang panahon. Na kung saan naghahari ang mga Romano, kung sila po ay magparusa sa tao, sila po ay halos walang habad, wala po hawa. Kaya ganyan po ang dinanas ng ating dakilang Panginoon. Ang parusahan siya, na pinuli pa lang, pinali na sa ligong bato, pinampas na ng may mga kawin. Na kapag yan ay hinahampas, paghila, kumakapit po kasi yung kamili. Para sa may mga, sabi sa ano, parang lingwit, na halos lahat ng direksyon, may talim. Kaya kahit pumikit lang ang maghampas, kung na nagkakapit, may pabigat pa sa gitna. Tapos, dumidikit yun sa balat ng ating paghilila, pagpak yung balat. Ganun po magpahirap ang mga Romano. Kaya po ang kamatayan ni Kristo, palagi natin alalahanin, napakahalaga po ng kamatayan ni Kristo. Dahil po, kasama tayo sa tumanggap ng biyaya, ng kaligtasan, hindi na po tayo ang gagawa. Ginawa na po ni Kristo. Gagawin na lang natin, sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang aral, tuturo, at
hayaan natin ang presensya ng Espiritu Santo ang mabuhay sa panibagong pagkatao ng taglay ng bawat isa sa atin. Sabi niya, mangyari nawa ang iyong kalooban. Panalangin natin yan, palagi natin sinasambit, mangyari nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kaya, yan po ang dapat mangyari. Kalooban ng Diyos na nananahan sa kalooban ng puso natin. Ang siyang dapat na nangyayari, kaya huwag po tayong matakot sa pagkakali po ay paglalaanan ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa piling niya sa kanyang pagdadating. Siguro po, nandito na lang pakikibagin natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at ang ating mga kailangan, karaingan, pagkatiwala natin sa Diyos. Ngalan ni Kristo Diyos, at kabalinawa tayo upang magawa natin ang kanyang kalooban. Sa ngalan ni Kristo, salamat at kapagpala hapon sa bawat isa.